Isang mainit na balita ang lumutang ngayong araw. Makakalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mga kasong kinakarap niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa opisyal na pahayag, kinilala ng korte ang kanyang kalagayang pangkalusugan at edad bilang batayan ng humanitarian grounds para sa kasong pagpapalaya. Ngunit higit pa riyan, mas naging kontrobersyal ang ulat na inilabas ng ilang mainstream media kaugnay ng di umano'y panunuhol ni Pangulong Kuting Jr. sa mga hukom ng ICC. Sa nasabing ulat, sinasabing umabot sa bilyong piso ang inilaan ng kampo ni Kuting upang impluwensyahan ang desisyon ng ICC laban kay Duterte. Layunin umano ng naturang plano na mapanatili ang kapangyarihan at masiraan ang dating Pangulo na tinuturing pa rin na makapangyarihang puwersa sa politika. Bagamat hindi pa opisyal na kinumpirma ang aligasyon, nagsimula ng panawagan ng ilang international watchdogs at lokal na grupo na imbisigahan ang isyu ng paghihimasok at korupsyon. Sa ngayon, inaabangan ng sambayanan ang magiging opisyal na tugon ng Malacanang hinggil sa mga akusasyon ng panunuhol at sa nalalapit na pagbabalik ni FPRRD sa Pilipinas. Tiyak na lalalim ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Kuting at Duterte, lalo na kung mapapatunayan ang di umano'y paggamit ng pondo ng bayan para sa personal na vendetta. Patuloy namin susubaybayan ang susunod na kaganapan sa isa na namang matinding kabanata ng politikang Pilipino. At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So yun po mga banateros, at eto nagkakaaminan na. Ano ba tong pag-amin or pagkadulas ng isang attorney na kinakabwisita ng lahat? Ayan po yung pag-uusapan natin ngayon. At syempre kasama na ho dyan sa pag-uusapan natin walang iba kundi yung nangyaring hearing ho kanina. Ewan ko kung anong matatawag dun. Yun ba'y matatawag na totoo o hindi? Hindi ko rin alam, wala na rin akong alam. Hindi ko ba alam kung totoo ba yun o hindi o ano ba nangyayari doon sa hearing na yun. At ayun, may na-contempt na nga. At may lumalabas pang video ngayon na kung saan ay parang pinapakiusapan pa nitong ni Remulla etong taong na-contempt na to. At syempre ang pinaka-viral ho ngayon na pag-uusapan natin ay walang iba kundi ho yung about po doon sa binitawang salita ni Senator Robin Padilla. Grabe ho yun, no? Sa kabila ho ng lahat naisipan pa rin magpakumbaba at isabatas ni Pangulong Duterte at yung tipong alam na natin na ganun yung ginawa sa kanya at ganun kabastos ang ginawa kay Pangulong Duterte, pero pinili niya pa rin na protektahan ang ating mga kapulisan. At ayan po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw, no? So yun nga, no, grabe yung naging talagang talagang wala na tayong maiisip pa kung sino ang pinakasinungaling sa tanang buhay na nakilala mo. Oo, kundi itong the 5 idiot. Kung tawagin ng ng ibang mga netizen, itong 5 Poncio Pilato. Itong mga 5 the 5 Kupals. Oo, kasi may mga tayo ay nagbabasa ng mga comment section ng mga netizen at nababasa nga ho natin yung tinatawag ho nila tong 5 na to. Yan sila Marbil, sila Pajardo, dalawang magkapatid na Remulla at syempre number 1 itong si Torre. Kung may haring buhaya ay may haring sinungaling. At ito yung isa talaga sa pinaka nakakabwisit, talagang grabe ka pag nagsimula na silang magsalita, wala na, tapos na ho. Dahil alam na natin na nagsisinungaling. So syempre, unahin po muna natin na pag-usapan ay walang iba kundi ho yung kundi po yung about dito sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Ito ba yan? Panoorin ho natin to. Grabe si Senator Robin. At balitaan ko nga at napanood ko rin na etong si Senator Robin Padilla ay naluha.
O dahil siguro sa pagtitimpi na sa galit niya sa ginawa kay Pangulong Duterte. So ito po, panoorin ho natin. Talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo. Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Grabe, baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Po, ang lupit nun. Narinig niyo yun? Grabe. Hindi ata, inaano ko lang sa biro, pero grabe yun, antindi nun ha. Antindi nung sinabi ni Senator Robin na yun, baka ako pa ang humatak sa'yo. No, totore, kabahan ka dyan. Dating si Raulo yan. Hindi pwera biro, pero totoo yun, dating basagolero yan si Senator Robin. At isa sa mga nakatikim sa pagiging ganyan niya walang iba kundi yung tawag dito, kundi yung si Congressman Richard Gomez. Baka po mangalawa ka, Torin, ako po. Mag-ingat ka dyan. So panoorin natin. Alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, ba to? Kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Ulit lang natin po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo, na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison. Yan din, wait lang, maputol ko lang kayo Yan din yung isa sa pinaka, alam niyo yung may tuturing yung bakit yung taong lumaban para mawala at mapuksa ang mga salot sa lipunan na tinatawag ng mga makakaliwa ay siya pa yung pinag-initan na talagang dinudurog ngayon. At pinakamasakit pa dyan, ibinigay siya sa mga dayuhan. Yan yung pinakamasakit pa dyan sa lahat. Tapos itong si Joma Sison na maraming pinatay ng mga pulis, sundalo, iba pa, dito sa Pilipinas, hindi natin nakuha din. Hindi natin parang hinayaan lang din na wag ibigay sa Pilipinas para dito siya dito niya pagdusahan yung kasalanan na ginawa niya. Alam niyo dito sa istoryang to, yung sinasabi ni Senator Robin, sobrang napakahalaga ho nito, lalong-lalo na ho sa mga kabataan at yung iba dyan mga anti-Duterte pa, na hindi naman mga walang niya, hindi naman marunong pa magsaing. Alam niyo, napakahalaga ito sa mga kabataan kasi at least alam nila
At yung sinasabi namin na yung Netherlands na yan, hindi yung ICC na yan, ay yan ay yan ang pinaka pinuano, tinatawag na lungga or bahay ng mga makakaliwa. Kung isipin nyo, bakit hindi binigay ng ICC etong si tawag dito, etong si Joma Season? Bakit hindi binigay sa atin? Kasi nga, alagad nila yan eh. Ngayon, ang pinakamasakit pa dito, alam na ng gobyerno, kasi nga mismong tatay niya, alam niya yan, alam ng tatay niya, may pumatak na laway. Alam ng tatay ni Marcos Jr. at alam din ni Marcos Jr. na yung ICC na yan ay kuta ng mga kalaban nila. At saan ka nakita na isang Pilipino ay pinagkalulumo sa dayuhan? Kaya yung pinakamalupit doon. Ngayon, etong mga ulupong na to, nagtuturuan. Naturingan ng mga general, may mga 2-star, 1-star, 4-star kayo, pero hindi nyo alam ko at parang nangyari dito ay hindi nyo may turo-turo kung sino ang nag-utos talaga sa inyo. Baka si Torre na yung presidente natin. Baka si Torre na talaga nagdi-decision yan. Na kapag naisip ni Torre na halimbawa, napag-initan niya si Pastor Apollo Siquibuloy, hulihin natin yan, walang yain natin yan. Naisipan ni Torre na kailangan ni bigay sa ICC si Pangulong Duterte, kunin natin yan. Ganyan ba? Siya na talaga ang masusunod? Hindi ako naniniwala. Talaga sa lahat ng bagay nito, may mga nag-uutos sa kanila na hindi nila kayang ilaglag. Pero sa darating ang panahon pag sobrang gipit na tong mga to, pag alam na nila na parang dihado na sila, aamin din yan. Totoo yan, naamin din yung mga yan. Dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Tama. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Ito na. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Uy, wait lang grabe yun Yung sinabi ni Senator Robin na yun, pahiya doon, sampal sa mukha ni Tory yun, promise. Biruin mo, nagkaroon ka ng medalya, nagkaroon ka ng 2 star, tumaas ang ranggo mo sa katarantaduhan. Kasi isipin nyo maigi. Pagtapos ng ginawa ni Torre kay Pastor Apollo Siquibuloy
At doon sa KOJC, doon sa Kingdom, pagtas niyang walang ngayon bastusin, yung isang nananahimik na relihiyon, naparangalan yan bilang general. At tapos, pagkatapos niyang arestuhin, illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte at dinala pa sa Netherlands, doon sa kuta ng mga makakaliwa, ay tawag dito, biglang tumaas ulit ang kanyang ranggo. Naging two-star general na ang kupal. Ay, sorry. Hindi, talaga promise, sobrang nakakahiya yun. Kung ako, halimbawa, kamag-anak ako, halimbawa, dumating ang panahon, uy, Torre ka? Torre apelido mo? Ano mo yung yung pulis na nanghuli kay Pastor? Nanghuli kay Pangulong Duterte. Siyempre ako, sasabihin ko, lolo ko po yun. Lolo mo yun? Tapos ito sasabihin nung kaklase ng apo ni Torre ko, halimbawa kung mangyari man, no? Magiging proud kaya yung apo mo? Yung lolo mo, naging general yan. Pero walang kwenta. Ganon. Ang pangit nun, sagwa nun. Hindi ko maipagyabang, hindi ko halimbawa ako man yung kamag-anak ni Torre, hindi ko maipagyabang na, uy, 2-star yung lolo ko pero kupal yun. Diba? Ang hirap nun. Biruin mo, sa dinami-daming mga kapulisan, kaya nga medyo nakaka-insulto ito. Hindi pala medyo, talagang insulto ito. Sa lahat ng mga kapulisan na nag-aaral, gumagawa ng tunay, ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa bayan, talagang minahal nila ang kanilang trabaho, na hanggang ngayon ay nananatili sa mababang pwesto, na samantalang itong si Torre, lahat ng ginawa puro kabalbalan, kakupalan, siya pa yung napaparangalan. Alam nyo, nakakahiya at nakakaawa yung iba nating mga kapulisan, dahil alam nyo, kahit dyan kay Marbil, may mas deserve po dyan sa pwesto na yan. Kahit dyan po sa pwesto ni Torre, may mas deserve po dyan. Ang nangyayari ngayon, kung sino yung mga pulis na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin, sila pa yung napapabayaan ng gobyerno. Yan po ang totoo. Kaya itong sinabi ni Senator Robin Padilla kay Torre, deserve niya to. Deserve niya ng 101 million %. Okay, tuloy. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Pigil na pigil ito pong ni bagay Senator na ito, Robin. parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt ka, iko-contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Uy! Ang sakit nun! Sana, Torre, mag-ingat-ingat ka kay Senator Robin. Hindi yan. Hindi ko naman sa tinatakot si Torre Kupal. No? Pero parang tawag ba dito hindi yan kahit papano gago pa rin yan. Kahit na naging senator yan, buo pa rin ang yag balls niyan. Pero yan grabe yan Kasi isipin nyo nga naman din. Isa kang police, 2-star general ka. Malakas ka pa, mas bata. Ang papatulan mo ay 80 years old na may karamdamang matanda. Tapos sasabihin mo, hahatakin mo. Diba? So sa madaling salita ay kaduwagan yun. Sobrang kaduwagan po noon. Kaya nga dito, at eto pa yung pinakamaganda. Sa kabila ng lahat, ito yung patunay na sinasabi namin na hindi na may personal ang mga Duterte. Hindi sila ganun.
Nung tumakbo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, maraming tumarantado sa kanya, gumawa ng issues. Marami dyan, diba? At hindi niya yun pinatulan, hindi niya binalikan yun. Hinayaan niya lang. Dito tignan niyo, isang sabi lang ni Vice President Sara Duterte na i-contempt mo si Torre. Isang sabi lang na ni Pangulong Duterte na i-contempt mo si Torre, ko-contempt ni Senator Robin. Pero walang utos na ganun. Kasi nga, nananatili pa rin at may paninindigan si Pangulong Duterte na lahat ng nangyayaring ito ay inuutos lamang kay Torre. Sa madaling salita, nire-respeto niya pa rin ang pagiging pulis ni Torre. Ganun kalupit ang mga Duterte. Grabe, no? Oo, grabe. Sobrang bait talaga ng mga Duterte. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isa pa tong sinabi ni Senator Robin na to, palakpakan na to. Grabe to. Alam nyo isa rin yan sa kinakatakot namin ng Banateros Brothers. Na baka kapag etong nangyari kay Pangulong Duterte ay hindi mabigyan ng solusyon at hustisya, baka wala na hong tumakbo or mamunong presidente ng Pilipinas na katulad ng mga Duterte. Baka maging kupal na lahat. Hindi kasi isipin niya, si Pangulong Duterte ginawa niya lang ang kanyang trabaho at tungkulin bilang presidente ng Pilipinas. At sino ba yung mga namatay? Mga kriminal yun. Mga kriminal, mga drug lord, drug pusher, addict. Mga komunista, mga hudas sa bayan natin. Pero anong ginawa kay PRRD? Sinisi siya dahil namatay yung mga sindikatong yun. At nasan ngayon si PRRD, si Pangulong Duterte? Dinala sa Netherlands sa edad niyang 80 years old. Diba? Ang nakakatakot dito is baka wala ng presidente, wala nang maging pinuno ng Pilipinas na gampanan nila yung tunay nilang trabaho. Kasi kung gagampanan nga naman nila ang kanilang trabaho, ang kanilang tungkulin bilang presidente ng Pilipinas, at ganito lang din naman din ang mangyayari sa kanila, malamang sa malamang baka wala nang gumawa nito na katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ang nakakatakot dyan. So yun, tuloy natin. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, tas isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun, no? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Hindi, tsaka ito, alam nyo yung sinabi ni Senator Robin na yun na tayo ba ay hawak na ng mga komunista? Kasi isipin nyo maigi. Nanggaling to mismo sa bibig ni Joma Sison na yan si Franz Castro ay isa sa mga NPA. Pero tingnan nyo, malaya. Convicted, malaya pa rin. Meron pang isa dyan lalaki. Hitman ng mga NPA. Nakalimutan ko lang anong grupo nila. Congressman. Naging congressman na ng co-contempt ngayon. Siga-sigaan doon sa House of Representatives. Kala mo kung sinong napakagwapo, pangit naman. Ay. sorry. Kala mo Jiggy Barra ang poge mo, no? 'Di ba? Hindi talaga, alam nyo, may tuturing kapag ito talaga ay wala ng talagang lumalabas dito sa bansa natin, ay tayo ay isa ng kontrolado ng mga makakaliwa. Yan ang pinakamasakit dyan. No? Grabe, no?
parang mapapaisip ka na si Marcos Jr. ay hindi talaga Marcos. Kasi kung isipin nyo, ilang dekada silang binaboy ng mga dilawan, ilang dekada silang winalangyan ng mga makakaliwa. Pero yun pa yung mga taong minahal at pinapahalagahan ngayon ng administrasyong Marcos. Ang sakit, no? Oo. Na dapat yan ang una niyang pinuksa eh. Isa sa mga pumuksa or pumupuksa sa mga makakaliwa. Kaso wala tayong magagawa. Kaya na natin baka nga totoo yung sinasabi ko na etong si Marcos Jr. ay anak talaga ni Joe Masison. Eto naman yung pag-contempt naman na sa totoo lang ito may video nga to eh. May video ito na kung saan ay parang nakikiusap itong si Remulla na wag i-contempt itong tao na doon. So ito, panoorin ho natin. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa kami Prosecutor General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Oh, pero kaya ho nag-suffice Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if you Yes, may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Uy! Sana bilib din ako kay Remulla. Ang galing niya magsinungaling, palakpakan. Hindi, bro mo na nadepensahan niya lahat ng kasinungaling. Lahat ng kasama niya, si Torre nagtatago sa likod ni Remulla. Pag tinanong si Torre, ang sumasagot si Remulla. Grabe, lupit na palakpakan natin. Kupal. May warrant pa na galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi pa ma'am. rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na. Natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo Arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I rush. am not in Kasi the I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your that is the No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is Impression? those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin niyo rush yan, it's not rush. It's something that I had stood. Anong is not rush? Gago. Ay, sorry. Kupal ka ba? Anong not rush? Parang di namin napanood yung video Tukmol. Lahat na lang talaga Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!